Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Spirit Guides, Holy Spirit, Ancestors, Spirit Guides, Universe, Angels, Archangels, and syempre po sa mga elementals. Nais ko po muna syempre magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa ating pong mga new subscribers. Maraming salamat din po. And again, ito pong reading na ito is more on spiritual po. Kumbaga ito po is magsisilbi pong gabay sa inyo sa araw-araw, lalong-lalo na po yung sa mga nasa spiritual awakening or yung tipong nag-uumpisa pa lang po, no, sa panggagamot. And sa mga tipo nakakaranas pa ng mga spiritual attacks like mga kulang, barang, gayuma especially, no? So ito po is para po sa inyo to, para po maging aware kayo. Kumbaga awareness, no? Ito pong reading na to. And sometimes po nagkakaroon din po tayo ng love reading, pero bihirang-bihira po ako mag love reading. Or depende po, minsan po sa reading ng spiritual is meron pong love reading na sumisingit. And sa mga makaka-resonate at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button. Paki-like na rin po, paki-like, share, and paki-click na rin po notification bell para pa-update kayo lagi sa ating reading. And especially po pagka nagda-live po ako, like healing, ganyan, no? So, yan po. And sa mga ano po, yung naging win, nagkaroon ng, di ba nagkaroon po ako ng parang paraffle or what, nung ano, about sa San Benito na medallion. Pakichat lang po ako kasi po tomorrow ayusin ko na po yun dahil Monday na po ang pick up. So, pasensya na po kung talagang super late ko na po yan na i-deliver or mapapa-pick up. Kailangan ko pong makuha ulit yung mag-chat na po kung sino po yun. Kasi hindi ko rin po nailista. 4 po yun no? Pero pwede ko naman po i-review yung live. Live ba yun? Yes, live yun Pero ano na lang, mag-chat na lang po kayo. Kasi nakapag-chat na po yung iba nun kaso natabunan na po, hindi ko na po matandaan. So, mag-a-appear pa rin po doon kung sino po talaga yung winner. Okay? Ngayon po, kukuha po tayo ng message ngayon from your archangels, no? Titingnan po natin kung ano po yung mensahe sa inyo. And from Jesus Christ also. Kasi po, ano siya nagpakita po siya sa akin kagabi. Wait, meron akong card nun Kasi na ba yun? Parang natabunan ata. And also, baka po later is kuha po tayo ng message na maalam yung father, no? Or husband, no? Ganyan. Kasi po, sa newsfeed ko po, andun po yung laging lumalabas po yung, pero it is more on father po, no? So, yun po yung kukuha natin message later po, bukod dito. So, mag-isa po akong upload, pero yun po is about po sa mga tatay ninyo na maalam. Baka po may mensahe. Kasi po yun po yung laging lumalabas po sa feed ko. News feed. Especially po sa FB. Okay? So, let us pray. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng inyong napakalalakas na kapangyarihan, bandalan, dugo, bandalangan, bandalan, espiritu, mga cards na ito, para po makapaghatid ako ng mensahe sa akin po tagapanood. Naway, magkaroon po ng kaliwanagan ang kanilang mga katanungan. Sa mga bangitan niyo po, ay ito po yung masasagot. Naway, patuloy niyo po kami bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna at ano pong klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay. Bago po muna tayo dito ng message sa ating oracle card, which is this Tagalog, no? Yung isa ko pong maliit is English. Kukuha po tayo dito siguro ng mga 10 cards lang. Ano ba ang nais nilang iparating sa inyo ngayon? Para po maging specific tayo. Or siguro more. Pero kukuha na po tayo siguro sa ibang cards.
Sa ibang, siguro magta-tarot. Kasi may isa pong tarot at isang oracle cards sa gagamitin natin. Okay, so your first card is 5 years. Alamin po natin to kung ano tong 5 years na to. Kung ito ba is 5 years ago o 5 years from now. Alamin po natin. Okay, so we have the BFF. Okay, so maybe itong BFF mo na ito, no, is parang, ano bang meron sa kanya? We also have the crystals and sweet. Okay, so what about this 5 years, no? So, I think ano to, parang, itong BFF mo na to, or best friend mo, no, is, siguro ito yung maybe magpapakita rin sa'yo, no? Maybe ito is, 5 years ago kayo huling nagkita nito, no, na maybe mayroon tong something na parang nangangailangan ng tulong mo spiritually, more on spiritual, and lumabas po si crystals, meaning ito po is isa sa gagamitin mo na divination tool para po siya ay maging maayos or gumaling, no? I think may something dito na spiritual dito sa BFF mo. And sweet is, ito yung isa sa mga description niya. Maybe ito is parang masyadong malambing sa'yo noon, or ito yung friend mo or best friend mo na talagang masasabing talagang totoong-totoo sa'yo. Kaya mga kinonsider na best friend kasi kumbaga andito yung talagang parang daig pa yung pagiging magkapatid. Ano man yung turingan ninyo, daig pa sa magkapatid. So, masyadong malalim. So, we have the Baylan. Maybe may confusion tong best friend mo. Maybe itong best friend mo to 5 years ago na hindi kayo nakikita. Maybe nandito siya sa point na nasa spiritual awakening siya. And trying to find out kung ano ba talaga siya. And maybe nalaman niya na ikaw is something na parang into spiritual na rin. So, parang hihingi siya sa'yo ng confirmation. Mga ganun. No? Iba to kakaiba to topic natin ngayon na. Oops! And buntis ang inyong BFF. Buntis or mabubuntis si BFF. Okay, so kailangan niyang mag-soft bath and make it a habit daw. And ang kailangan niya rin pong magiging tangan, ito pong tatandaan ninyo, kung meron pong magpapagamot sa inyo na one of your closest friend, no, or a childhood friend na kinoconsider mong one of your best friend, no, is kailangan niya po to, especially po ngayon na nagdadalang tao siya, no, kung sino man po to, basta po ito is 5 years ago, no, na talagang wala kayong communication siguro, then all of a sudden bigla po siyang dumating, nagparamdam sa inyo, then ang kailangan niya pong gamiting pang-heal sa kanya lang is ang crystal. Kung wala man po kayong mga crystal, prayers is enough, no, talaga pong prayers is the best pa rin po, but to be specific, kailangan niya pong gumamit ng crystal dito, and kailangan niya rin pong mag-salt bath, no. Yan. Kailangan niyo po mag-salt bath, and dahil healer po kayo, for sure meron po kayong mga tangan dyan ng mga medallions. Ang kailangan po nito, at siya po ay buntis o nagdadalang tao, is andito po yung kailangan niya po ng Santissima Trinidad. Okay? Yan po yung kailangan niya. Oh, may bakod na ko nakikita. Okay, so we have, kailangan niya tulong mo. See? Thank you, Holy Spirit. Kailangan niya talaga ang tulong mo. Kailangan ng best friend mo, childhood friend mo, long lost friend mo, ang tulong mo. Kailangan niya ng, yung judgment, no? Parang hustisya. Pero, na to, ihahain na to dun sa gumagawa dito sa best friend mo. Kasi, andito na nga yung nilapitan ka nito, or lalapitan ka nito, na gagamitan mo siya ng crystals, and syempre, andito yung tuturuan mo rin siya mag-salt bath, no? And, bibigyan mo na sa Santissima Trinidad. And, wait ha. Kasi meron ditong word na iwan mo siya. Iwan mo na siya. Okay, maybe ito yung isa sa mga i-advise mo sa kanya, no? Maybe sa karelasyon niya,
or sa marriage niya, no, is hindi siya happy, or maybe there's something wrong between your BFF and dun sa partner niya. No? So, isa to sa mga advice na sasabihin mo sa kanya na kailangan niya iwan yung kanyang karelasyon because of this. So, maybe spiritually, no, yung ano nito, yung karelasyon nito is ginagamitan siya ng lason or parang gayuma, spell work, no. That's why andito yung parang kaya lumalapit sa iyo tong friend mo or BFF mo is because of meron siyang nararamdaman spiritually. And now is andito ka na alam niya na makakatulong sa kanya. That's why the best thing na parang magiging advice mo sa kanya ngayon talaga after the healing session, after the Reiki healing, which is using the crystals, and bibigyan mo siya ng Santissima Trinidad, is kailangan mo talaga siyang i-advise. Malaki po ang tulong nitong salt bath na to. Kailangan niya po to. Actually, meron to sa inyo. Ewan ko kung sino to, no? Pero this is very specific tong reading na to ngayon. Kasi this is about BFF. Or best friend mo. And look what's here pa. Bakit siya kailangan mag-salt bath? No? It's because of, meron din pong gumagambala sa kanyang kapre. And sa matandang puno niya to nakita. Nandun sa matandang puno. No? So, ask your BFF. Since ang dalawa po yan sabay na bumaba. No? So this is a very solid, no, na reading na kumbaga lumabas po ng dalawang to and magkakambal, which is ang mataraga nakatira ang kapre kundi sa matandang puno. So kailangan nyo po siyang bigyan ng talaga ng panangga or pangontra, and kailangan nyo pong supilin or talaga parusahan ng gumagambala sa kanya kasi parang nagdadala ang tao to or maybe okay, thank you Holy Spirit. Or maybe, itong kapre na to ang nagbuntis sa kanya. Alam niyo yun, ginalaw siya. And nagkaroon po ng mga parang, diskusyon or tension dito sa couple na to, which is tao sa tao, na pakiramdam niya nagdadalang tao siya. So, parang andun yung naging open siya or naging transparent siya dito sa partner niya, but siyempre, sino ba naman tatanggap na ang magiging ama is kapre, pero siya ang ama na nandito sa lupa. Meron siyang karelasyon, no? That's why andito yung parang solusyon, no, is andito yung maybe naghanap to ng manggagamot para lasunin o yung nasa tiyan ng BFF mo, no? Naku, masyadong mahiwaga tong reading na to. Okay, so ganon na nangyari, no? So parang, alam mo yun, ang solusyon na lang nitong mga ito or ng karelasyon ng BFF mo is ang maglason. Lalasunin mismo yung sa sinapupunan kasi nga ang hinala, no, is ang pinagdadalang tao niya or nasa tiyan niya is hindi sa asawa niya or boyfriend niya or what, kundi sa kapre. Maybe nagpatingin na to before, nagpatingin na to sa mga albularyo. So they found out na buntis siya pero sa engkanto or sa kapre. Okay? So, let's see kung ano pa yung ibang message. Gagamit tayo ng tarot card. No? Ano pa yung pwedeng i-advise, no? Aside to this. Kakatakot, no? Sino kaya to sa inyo? Ano to very specific tong ano na to. Itong card na to, itong reading na to. Para may pinatutungkulan lang po to. Hindi po lahat halos dito makaka-resonate. Hindi po lahat. Promise. We have the Tower. Yes, kumbaga andito ngayon yung syempre andito ngayon yung parang gumuho ang mundo mo o gumuho ang mundo. Yes, ikaw din. Kasi syempre BFF mo to. So, andito yung parang ka din, naawa ka, ganun. Kasi nga, ganito yung na-experience ng BFF mo. And yung BFF mo is talagang andito yung, alam mo yun,
matinding pagsubok sa kanya to, hindi biro to. Talaga parang gumuho na mundo niya. Kasi talagang andun yung pero dapat iniintindi po to yung mga ganitong sitwasyon, especially kung meron po siyang asawa na, na talagang meron po talagang ganun. Naku po, Diyos ko, meron pang devil card. So we have the chariot here, no? So, ito naman po is masusolusyon naman po to. Kailangan nyo na po talagang pumunta sa magaling na manggagamot para po talagang masupil po to. And this is a very demonic entity na talagang malaki ang gusto dito po sa BFF ninyo. So, ang kailangan nyo po, talagang sexuality. So, talagang nakipag-sex talaga. As in, talagang positive na Capri po ang dinadala nitong best friend ninyo. Ganun po. Ganun po dito sa reading. Medyo talaga po may kababalaghan. And, po to nangyayari po talaga to in real life. Nangyayari po talaga to. Hindi po to kwentong barbero, hindi po to kwentong kanto. Nangyayari po to. Kasi po, mararanasan nyo na lang po yun. Lumalaki po ang tiyan nyo, di nagpa-check up po kayo, nagpa-ultrasound kayo, wala na po makikita. Kasi it's a spirit, it's a, elemento. Hindi po talaga nakikita sa ultrasound niya, pero nakikita mo parang akala mo bloated ka, no? Pero andun yung paglilihi, nagsusuka ka, kung ano po yung nararanasan natin na naglilihi. Ganon din po tayo pagka nagalaw po ng engkanto. Ganon din po ang mararanasan ninyo. Maghahanap kayo ng maasim, maantukin kayo, gusto nyo lagi nakahiga, masakit ang ulo ninyo, mga ganyan. Then unti-unti lumalaki ang tiyan nyo, hanggang sa magpapa-ultrasound kayo, wala naman laman. So, hindi po yan dahil sa partner ninyo. So, there's something wrong na kailangan nyo na po pumunta ng albularyo para po malaman kung ano po talaga ang meron. Kasi wala po makita sa ultrasound eh. Marami po niyan. Marami po nangyayaring ganyan. Okay? Ano po to? Malaki ang gusto dito sa BFF niya. Okay, so last 2 cards. We have the Queen of Cups. So, ngayon is very sensitive siya ngayon. And siya rin mismo, no, itong BFF mo, is alam na na hindi sa karelasyon niya or partner niya yung dinadala. Alam niya rin sa sarili niya na siya yung dadalang tao. Nagdadalang kapre. Hindi pa lang dadalang tao. So, ngayon talaga very sensitive siya, very emotional dahil syempre gusto niyang solusyonan ito agad-agad. No? So, help your best friend. Oops. Wait lang. Kunin ko lang po yung hulog na card. Okay, so now, ang solution po ng best friend ninyo is takasan po yan. Or parang takasan in a way na, yun nga, makipaghiwalay na lang siya dito sa karelasyon po niya, ka-live-in niya, or sa asawa niya. No? Kasi parang andito yung hindi niya sinabi yung totoo. Maybe, po to malamang po to naramdaman niya po to na siya po ay paaring ginagahasa, siya po ay pinapatungan ng mga ganitong elemento na hindi po siya nagkukwento sa partner niya. So, napagtanto niya na lang po to kasi nga po, meron na po siya mga morning sickness na tinatawag. Okay? So, now is, and we have the 2 of Cups here. So, andito ngayon yung gusto niya, kaya andito siya ngayon sa'yo, lumalapit para humingi ng tulong for healing. Okay? For healing, lumalapit po siya sa inyo ngayon. So, syempre, since ikaw is isang healer, no, or a spiritual healer, so, for sure, tutulungan mo tong best friend mo, no, na mawala yan, no, na tanggalin, pero for sure, pahirapan po to. So, kailangan po talaga nyo dito na medyo talaga pong batikan na po ng manggagamot para po, kung hindi po madadala sa pakiusap, then, bahala na po yung healer dyan. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito sa ganitong case, kung meron man po maka-experience sa inyo, wala pa man din po, kung iba po dito sa inyo is hindi pa po nakaka-experience ito, and hopefully wag naman po, no? So, ang gagawin nyo po talaga dito, for prevention or for protection po ninyo, kailangan nyo po talaga ng mga amulets, or kailangan nyo po ng matinding panalangin po dito. Kailangan nyo po talaga ng matinding panalangin, lalo na po kung kayo nasa spiritual awakening, at kayo po nasa mga alam niyo po na mayroong mga matatandang puno dyan sa paligid ninyo. So, huwag po kayo makapagtitigan sa puno. Minsan po kasi, pag nakikipagtitigan kayo sa puno, na-attract po kayo sa kanya na hindi niyo po alam.
Ngayon po nagkakaroon po kayo ng connection ng mga yan, ng mga elemento na yan. So better po na iwas na lang po, no? And keep on praying, and maglagay po nga kayo ng ganyan, ng mga rock salt sa mga bintana ninyo, sa tabi po ng higaan ninyo, bawang, mga ganyan, para po hindi po kayo lapitan. And rock salt, take a bath, salt bath, the best po yan. Wag na po. Santissima Trinidad, sinasabi ko nga po sa inyo, Santissima Trinidad, and also yung Crucifix with San Benito, yan po ang pinaka-the best na pangontra din po sa mga ganito. Sa mga medyo hard-headed na mga elemento. Pero napapakiusapan naman po yan. No? Depende po yan sa mga antas na manggagamot. Sa the way po ng pakikipag-usap nila. Yung ganun po. No? Pero yung iba po talaga po hindi bumibitaw doon. Kaya napaparusahan po yung mga ganyan. O yung iba po talagang ginaganon po ng manggagamot. No? So, may mga ganun po. Pagka matigas ang ulo, wala ka ng karapatan dito. Wala ka na rin karapatan sa spiritual na mundo pagka ikaw ay pasaway. Diba? So, ganun po. Tulungan nyo na lang po itong best friend nyo na to para po alam nyo yun, para po mabuo po ulit yung relasyon nila. Hindi po kasi madali yung mga ganitong pangyayari. No? So, sa mga naka-resonate po, no? Pero ano po to ha, babala na rin po to. Nangyari man to sa inyo 5 years ago, or mangyayari naman to 5 years from now, tandaan nyo po itong reading na ito. Madali lang po ang 5 years. No? Madali lang po. Na po pwede 5 years, after 5 years, may lalapit po sa inyo na best friend ninyo. Alam nyo na po kung ano yung dapat gawin. Okay? So, kung ito naman is 5 years from now, at ngayon po lumapit sa inyo si best friend ninyo, tulungan nyo na po ngayon. Okay? So, kung 5 years to, after mangyayari, ngayon pa lang po, kung meron po kayong best friend na may asawa, na meron po mga matadampong puno dyan sa mga paligid, isbigin nyo na po ng pangontra. Or, advise nyo na po siya kung ano yung mga dapat gawin para po hindi po siya lapitan ng mga kapre. Kasi, very specific po ang reading na may kapre po sa matandang puno. So, ibig sabihin po, ito pong best friend nyo na ito, is meron pong puno, 1, 2, or 3 sa paligid nila na lagi po sila nagkikita or andun po, no? So ang kailangan nyo lang po dito is bigyan nyo po siya ng awareness and protection as well, or turuan nyo po siya kung ano yung mga tamang pamamaraan since you are a healer. So alam nyo po yan. Okay, so sa mga hindi naman po healer, no, is better na samahan nyo po itong best friend nyo sa mga kakilala nyo po mga healers. Okay, so sa mga naka-resonate po, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para pa-update kayo lagi sa reading. Sa mga gusto pong mag-avail ng mga oils, medallions, candles, nandyan na po sa description box ang aking contact details. Chat lang po kayo. Ganon din po sa mga gusto magpa-reading, magpagamot, at magpa-ritual po para po baklasin yung mga spiritual na attack na meron po kayo. Okay. So, that's it. And prayers na po tayo. Very short lang yung message. No? Pero masyado makababalaghan, masyado malalim. Okay, so close your eyes. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope. Bye!